Hello again, gandang kachika live! For today's video, marami tayong pag-uusapan na showbiz update. Pinag-uusapan ngayon ng mga netizen na nag-iwasan ba ang Katniel? Kasi nga po, bininyagan na ang uniko iho ni Sanjo Marudo at Rhea Atayde na si Marcel Sabino. At alam naman po natin na isa sa mga ninang ay walang iba kundi ang kapamilya superstar na si Miss Catherine Bernardo. Nandun ang girlfriend ni Arky Bagatsing na si Jen Onienza bilang isa sa godmothers. Sa kumalat na picture ng binyag, naintriga ang mga dumano ang mga netizen dahil wala nang ibang close friends ni Rhea Atayde na sina Colleen Garcia, Alora Samsak at maging ang in-law nitong si May Mendoza. Ganon din ang mga kaklose ni kay Sanjo Marudo tulad ni Daniel Padilla. Nagbigay naman ng kanyang mga haka-haka ang mga netizens sa naganap na christening. Ito naman ang ilan sa mga netizen na kanyang hirit. Teka, bakit wala si DJ? Bakit bang dami nang hinahanap? Pag di ba invited na ninang o ninong ng kaibigan may issue na agad? Sabat naman ang isa. Isa namang netizen, nag-iwasan sina DJ at Kat. For sure nasa invited list si Daniel dahil best friend siya ni Sanjo. Baka hindi lang naka-attend o may sub. Wow, kung totoo, magkumpare at magkumare ang Katniel. Happy to know na intact pa rin ang friendship ni Rhea at Kathleen Bernardo. I know Kat will be a good ninang. She definitely has a values and principle which are worth letting. Samantala, Vice Ganda, sobrang proud kay Maymay Entrata. Tunay nga nakabugera ang ganda ng ama kabugera icon na si Maymay Entrata. Tampo kasi si Mas Maymay sa isang magazine sa United States of America. This has honestly been the most fun and fulfilling shot I've had such a long time. Sabi na actress sa kanyang Instagram post. Nga daw siya nagpapasalamat na naging bahagi ng magazine at isang honor na makasama ang production team. This is my very first magazine featured in the USA. So I will never forget how special this experience has been po. Dagdag pa ni Miss May at Maymay Entrata. Suot nga po ni Maymay ang isang tela ball gown na full of white feathers na naka-heels pa siya. Pak na pak ang kanyang face card dahil sa ginger short hair, green eyeshadow at dark lipstick. Sinabayan niya pa ito ng magagandang posing. Always proud of you, komento ni Vice Ganda. Grabe, say naman ni Kakay Bautista. Inulan din si Maymay na mga papuri mula sa mga netizen. Sabi nga po na isang komentor, gorgeous as always, a fire-freaking star, kabugera talaga. At syempre, hindi rin nagpatalo o nagpakabog si Siren Manabat mapang-akit sa birthday pictorial nito. Isang malaking milestone niya ang ika-21 kaarawan para sa marami at mukhang si Siren Manabat ay hindi nagpahuli sa selebrasyon. Sa kanya special na araw, nagpasabog ang dating child star na confidence at kaseksihan na talaga namang kinabibiliban ng mga netizen. Sa kanya nga pong birthday post sa social media, makikita si Siren na nagmamapang-akit ang datingan sa suot niyang puting dress na perfect fit sa kanyang figure. Paired with knee-high boots na nagbigay ng edig yet glassy vibe. Agaw pansin din ang kanyang glow at confidence to the max. Lalo na't proud niya pinakita ang kanyang mas mature na aura. Marami ang nagsabi na para isang ganap na fashion icon. Hindi lang fans ang bumilib kay Siren, kundi pati na rin ang nag-iisang si Miss Ann Corquez na kilala sa kanyang pagiging style icon at versatile actress. Sa isang hiwalay na post mula sa birthday shot ni Cyril, nagkomento si Ann, "Ganda-ganda, happy birthday baby girl," na lalong nagpa-boost sa excitement ng fans para kay Cyril. Mula nga po sa pagiging isang child star hanggang sa pagiging ganap na dalaga, nakakatuwang makita kung paano nag-mature si Cyril. Marami ang natuwa at pumuri sa kanyang transformation at sinabi inspiration siya sa pagiging proud at kumpiyansa sa sarili. Tila nga po ito na nga ang bagong yugto para kay Cyril, kung saan pinapakita niya ang kanyang fierce at empowered na personalidad. Malinaw na hindi lang siya pang child star, isa na rin siyang simbolo ng modern Filipina na kayang ipakita ang tunay niya sarili. Happy 21 birthday Cyril, tuloy-tuloy lang sa paglo at pangarap. Samantala, Enzo, pakakasalan na nga ba si Michelle? Ito nga po si Enzo Pineda ang nagwaging Best Actor sa katatapos lang na Emirates Film Festival para sa pelikulang As the Whole, So That Echo.
Pero dahil abala siya sa kanyang kandidatura sa pagka-City Councilor ng 5th District ng Quezon City, ay hindi niya nagawang pumunta ng Dubai, United Emirates. Magandang araw sana kung personal niya natanggap ang kanyang Best Actor trophy, pero still malaking karangalan na siya ang nanalo sa kategoryang yon. Samantala sa tsikahan ng isang nag-interview kay Enzo tungkol sa girlfriend niya si Michelle Beto, sobrang lapit nga ni Michelle sa kanyang pamilya at kasama ito sa tuwing nagtatravel sila. Saying nga ni Enzo, masaya siya sa nakasundo ni Michelle ang buong pamilya niya at malaking tulong din daw sa kanya ang kasintahan. Malaki kasi ang 5th District kaya hindi ako pwede. Siya o ang mami ko ang pumupunta sa mga imbitasyon. Minsan pare-pareho kaming umiikot. Ang saya na sobrang supportive ni Michelle sa kandidatura ko sa mga ginagawa ko, saad ni Mr. Enzo sa kanyang interview. At sabi pa nga ni Mr. Enzo, sa kasal din naman talaga mauwi ang kanilang relasyon. At syempre, tugon pa niya, si Michelle nang po ang gusto kong pakasalan. Dagdag pa ni Enzo, darating po tayo sa bagay na yan. Sa ngayon daw ay on hold muna ang mga showbiz projects ni Enzo dahil tutok talaga siya sa kanyang kandidatura sa pagka-City Councilor ng 5th District ng Quezon City. Hirit pa nga po niya, kailangan po talaga mag-concentrate sa kandidatura ko. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli nating showbiz update. Kahit kapuso nga po ito si Paulo Contes, pinuri pa rin po niya si Mr. Richard Gutierrez sa incognito. Nga pong interview kay Mr. Paulo Contes, sinabi niyang sabihin daw kay Mr. Richard Gutierrez na gandang-ganda siya sa incognito. Action drama series na under Star Creatives at ipinapalabas sa Netflix, I1 TFC, TV5, A to Z, Kapamilya Channel at iba pang platforms ng ABS-CBN Studio. Hirit pa nga po ni Mr. Paulo Contes, sana ay makatrabaho niya ulit si Mr. Richard Gutierrez na ilang beses niya na ding nakasama noon sa GMA7. Totoo nga po magkaibigan sina Mr. Paulo Contes at Mr. Richard Gutierrez at kahit magkaiba sila na estasyon ay nananatili naman ang friendship nila. Actually, ang alam nga ay binalak ng ABS-CBN Studios na i-guest na sana noon si Paulo sa The Iron Heart serye ni Richard pero hindi lang siya napayagan. Who knows, malay natin in the future magkatrabaho ulit kami, saad pa ni Mr. Paulo. Well, sana nga ay magkaroon ulit ng collaboration ang ABS-CBN Studios at GMA Network para sa isang serye at parehong makasi na Paulo at Mr. Richard para sa makatrabaho nga sila ulit. Ang masasabi po natin na kahit po magkaiba po sila ng estasyon, ay yun nga po, solid pa rin yung pagkakaibigan nila. Nananatili ang friendship nila ni Mr. Paulo Contes at Mr. Richard Gutierrez. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.